May nakilala kami isang babae na pumukaw sa aming atensyon. Isang kwentong may layunin at malasakit para sa mga aso't pusang nasa lansangan. Siya si Miss Sherilyn o mas kilala bilang Stray Feeder by Heart. Ma'am Cherry, paano po kayo nagsimula ang advocacy niyo sa pagpapakain ng mga stray cats and dogs? Nung nag-uumpisa talaga yung Feeder by Heart, meron lang talaga namatay doon sa harapan ng bahay. Malaking aso siya. Nag-worry ako kasi within the neighborhood, walang nag-accept. Ngayon, post ako sa groups. Baka merong owner doon na naghahanap. Unfortunately, wala nag-response. Yung pangalawang posting ko is, ililibing ko na sabi ko doon sa aso, wala ka mang disenteng tahanan dito. Bigyan naman kitang disenteng pangalan. Yung time na yun, dahil hindi naman ako pala social media, nagulat ako, tunog siya ng tunog yung cellphone ko. So, na-curious na ako na nagkaroon ako ng notification na ganun karami. Yung unang notification na nabasa ko is, why don't you join on my team to be my content creator? And I will compensate you all throughout. Na-receive din ako sa email ko. Sabi ko, totoo nga ito. Dahil naging desire ko talaga ang aso pusa nag-feeding ako. Doon nag-umpisa yung feeder na magpakain na talaga sa kalye. January 17, 2023. Kaya merong Stray Feeder by Heart ang Novaliches noon. Ngayon po, malawak na po yung napupuntahan niyo. Halos lahat po ata ng aso pusa sa labas kilala na po kayo. Napupuntahan na rin talaga sila. Ano po sa tingin niyo ang pinaka-challenging na part ng pagiging stray feeder? Yung challenging kasi dito, hindi tao. Ito pa rin yung mga aso pusa. Na wala akong resources kung paano ko makakompensate yung pagkain nila everyday. Napansin ng mga anak ko na, content ka ba? Nag-feeding ka? So, that time, sila yung nag-compensate yung dalawa kong anak. After 3 months, nakasweldo na kasi ang Feeder by Heart Doon ako nag-switch na ng wet food. Pangalawang challenges is, yung mga nakikita kong patay na talaga sa kalye. Minsan, nahuli ako na hindi ko na sila napansin. Makikita mo kung paano namamaltrato ang aso pusa sa kalye. Hanggang ngayon, hindi ko na pagtatagumpayan yun. Yung feeling na nahuli ako, Lord, pasensya ka na. Hindi ako naging matulin ngayong araw na to. Kasi kung nakita ko sila na mas maaga, mas nakuha sila kagad. Ito yung mga challenges na napakahirap. Nung nakita po namin yung post nyo na bumili nga po kayo or nag-upgrade po kayo ng vehicle nyo po para dun sa pag-feed po ng mga strays. Bakit nga po pala yan po yung napili mo? Iyan yung napili talaga ng Diyos. Pero kasi nahihirapan ako doon sa 10 box na inilalabas lang para mapakain. 2 pang-pusa na box at saka 8 na pang-aso. Since hindi na rin talaga kaya ng e-bike, pangalawa, hindi ako na poprotektahan yung durability, yung stability. Kaya ako nakita si Papa Judge, kaya ako nakita yung office ninyo. Kasi madalas ako dyan sa tapat na nagpapagawa. Jadi sabi ko, itry ko nga ito dito. Review ko na kasi siya sa YouTube. At nakaka-bless doon. Kinaya niya. Ang dala ko kanina, ma'am, is 28 boxes. Nagpalibot-libot ako ng Commonwealth. 28 boxes. Kaya niyong yung mga matataas, na-amaze ako na ganun siya kalakas talaga. Dito sa case survey ko, naniniwala kami ng malasakit ay hindi lang para sa tao, kundi para rin sa mga hayop na walang boses. Ngayong buwan ng mga puso, bilang munting suporta sa advokasya ni Miss Sherilyn ay nagbigay kami ng kaunting tulong para sa mga aso't pusang kanyang patuloy na pinapakain at inaalagaan sa lansangan. Para sa mga nanonood namin mga kape ngayon, ano po ang mensahe ninyo sa mga gustong tumulong at pagpakita ng malasakit sa mga stray animals? Ako nananawagan ako sa lahat ng anak ng Diyos. Lahat naman tayo anak ng Diyos Huwag niyong hayaan na yung palad ninyo ang maging dahilan para mamatay ang mga aso pusa. Huwag niyong hayaan na yung puso ninyo ang maging dahilan kung bakit kayo nakakapanakit ng aso pusa. Huwag niyong gawing dahilan na yung isip ninyo
na kayo ang pumapatay talaga sa mga aso pusa. Lahat na tayo patay-patay. Kahit wala kang pinag-aralan, wala kang karating sa buhay, pero yung pumatay ka ng aso pusa, di dapat. Yun yung panawagan ko sa mga tao. Sa likod ng bawat ngiti at bawat paghinto ng manobela sa lansangang kanyang dinadaanan, iisa lang ang kanyang misyon, ang magbigay ng pagmamahal at kalinga sa mga stray animals.